Magandang araw po sa ating mga kababayan at grabe ho, nagtipon-tipon ang ating mga kababayan ay grabe. Tingnan nyo naman yung dami ng kapulisan dito sa mayawang EDSA Shrine mga kababayan, no? Ayan, no, grabe. Dito naman, grabe, sandamakmukli yung mga pulis ho dito mga kababayan, no? Grabe naman ito, galit na ho ang ating mga kababayan sa patuloy na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. At hindi natin alam mga kabayan kung hanggang kailan sosolusyonan ng ating gobyerno itong matinding korupsyon, itong matinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalo't ngayon mga kababayan ay talagang tahimik pa rin ang ating Armed Forces of the Philippines, nananahimik pa rin ang ilang mga opisyal ng Philippine National Police, although may nag-declare na ng kanilang withdrawal of support kay Bongbong Marcos dahil nga sa patuloy at matinding korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos ay talagang mas marami pa rin at pinipili pa rin ng ilang mga opisyalis ng ating Armed Forces of the Philippines kasama ng Philippine Navy, Philippine National Police ay nananatiling tahimik at siguro hindi ko alam, malay ho natin mabalang araw baka makapag-isip-isip ho sila kapag ubos na ho ang pera ng ating bansang Pilipinas kung lubog na po ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Baka yun talagang magigising na at mag-withdraw na rin ng support itong ating Philippine National Police, ang ating Armed Forces of the Philippines, no? Grabe. Talagang binabantayan lamang ho nila mga kababayan itong mga nagrarally dito sa EDSA at iba't ibang mga lugar, lalo na kapag magkakaroon ng schedule na rally sa may bahagi ng Mindiola, sa ilang bahagi ng Maynila. Talagang naka-alerto ho yung mga kapulisan. Siyempre, meron siyang direktiba. Meron itong direktiba mula sa pamunuan ng Secretary of Interior and Local Government. Update pala mga kababayan ay pinatatawag na naman muli mga kababayan itong 18 Marines, no? Pinapatawag muli ng ombudsman at hindi natin alam mga kababayan kung ano yung kanilang susunod na hakbang sa kanilang susunod na aksyon itong administrasyon ni Bongbong Marcos upang mapatahimik itong 18 Marines na nagbulgar, nagsiwalat ng mga maanomalya at mga controversial na pag-deliver ng pera sa mga politiko, dahil talagang kapag nagsalita at lumantad pa ang ilang mga kasamahang Marines at ibang ginamit ni Saldico para i-deliver yung mga pera mga kababayan ay panigurado ay grabe, lalabas yung matinding katotohanan na matindi yung ginagawang katiwalian pagnanakaw sa pera ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya naman ito, nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan Pilipino talagang upang ipaglaban, no? Medyo kakaunti lamang ho yung mga nandito pero talagang ramdam na ramdam ang galit ng ating mga kababayan Pilipino sa hindi ginagawa ng aksyon ng ating pamahalaan ang patuloy at matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, hindi lamang simpleng piso, 100,000, kundi bilyon peso mga kababayan ang ninakaw at napunta sa ilang mga politiko. Sila ang nagpakataba samantala ang ating mga kababayan Pilipino ay nagpakahirap na ipunin yung mga sentimo, piso o hundreds na mga tax binabayaran ng ating mga kababayan Pilipino para sana sa mga infrastructure at para mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Subalit mga kababayan, walang nangyari, walang napuntang sa proyekto o walang pera napunta sa proyekto, kundi napunta ang pera doon sa bulsa ng mga politiko. Yun ang katotohanan. So kaya naman galit na galit ho ang ating mga kababayang Pilipino. Grabe naman kasi
Sila lang nga talaga yung nagpakataba, tayo ang nagpakahirap. Ngayon, talagang tumataas na naman ang oil. Ngayon, walang solusyon ang ating gobyerno, kabayan. So dito naman tayo sa may bahagi ng Maynila. No? Dito naman nagtitipon-tipon ang ilang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at talagang panawagan mga kababayan na ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte dahil nga wala namang jurisdiction ang International Crocodile Court, mga kababayan, no? Na mangialam sa Pilipinas kasi nga gumagana po ang justice system sa ating bansang Pilipinas. Bakit papasok ang International Criminal Court? At yung pagkakakuha kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas ay isang matatawag ho nating kidnapping kasi nga hindi nga dumaan sa local court, local authority. Walang basbas ng local authority at pagkuha kay Pangulong Duterte sa airport ay diniretso sa Villamor Air Base at after how many hours nilipad ho mga kababayan papunta ng Netherlands. Ay matindi ho. Tapos sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi ito nangingialam, hindi papayagan na magkaroon ng control o yung mangialam itong International Criminal Court dito sa Pilipinas. Subalit talagang ginamit pa ang eroplano, no? Ginastosan pa ng Pilipinas. Siyempre, merong aprobado, kumbaga, tinatawag mga kababayan na approval mula sa presidente, kaya't na idala si Pangulong Duterte sa Netherlands. Yan ho ang masasabi ho natin. Ay, grabe. Hindi na maganda ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. No? So, ano ho ang inyong masasabi mga kababayan? No? Hindi talaga mga nangyayari ngayon. Ayan, grabe ho, yung sigaw-sigaw ko nila. Ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte dahil nga wala namang jurisdiction. Ngayon mga kababayan, no, ay patuloy ho ang kinakalap ng ating mga kababayan Pilipino ang mga perma. No? Perma para i-submit sa Supreme Court o Korte Suprema mga kababayan ang petisyon upang ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. No? So, we hope and we pray na talagang mangyayari kasi nga pag may nangyari kay Pangulong Duterte doon sa Netherlands, mas magagalit ang taong bayan at kawawang-kawawa itong administrasyon ni Bongbong Marcos.